Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Attorney G. Isang magaling na abogado na nagpapaliwanag sa legal matters na nangyayari sa ating politika. Pinaliwanag niya dito bakit na-acquit si ex-congressman Tevez sa kasong murder, kailang hindi pa siya pwedeng makalabas sa kulungan. Akala ko pwede na siyang lalabas Yung pala hindi. May 3 murder cases pala na naisampa kay ex-congressman Tevez. Isa pa lang ang na-acquit. Yung mas mabigat, yung Digamo murder cases, wala pa. Ganun pala yun. Okay, so ito, sabi niya, bakit nga ba acquitted si ex-congressman Tevez sa kasong ito? Pag-usapan natin, sabi niya. Unang-una po, linawin po natin na nahaharap si ex-congressman Tevez sa 3 magkakahiwalay na kaso, although pare-pareho pong murder cases ang mga ito. Ang una pong kaso ay ang pagpatay kay ex-Bukal Miguel Lopez Dungog noong 2019. Nang tinambangan po ito sa harap ng isang ospital sa Dumaguete City. Si ex-Bukal Dungog po ay kaalyado sa politika ng pamilya Digamo na siya namang mahigpit na karibal sa politika ng pamilya Tevez mismo. At ang huling 2 kaso naman po ay konektado sa tinaguriang 2023 Pamplona Massacre, kung saan sinugod po ng mga armadong tao ang bahay mismo ni Governor Digamo at nagpaulan po ng bala dito. At 10 po nang namatay sa trahedyang ito, kasama po si Governor Digamo. Para po sa kaalaman ninyo, na-acquit lamang po si ex-congressman Tevez sa kasong pagpatay kay Bukal Dungog mismo. At buhay na buhay pa po ang mga kaso ng pamilyang Digamo laban dito. So hindi pa tapos pala yung Digamo case. Akala ko yun yung na-acquit. At paano po napawalang sala si ex-congressman Tevez sa kasong ito? Dahil po pinagbigyan ng hukuman ang motion for demurrer to evidence ng abogado nito. Ito po ang motion na pinafile ng depensa kapag napansin po nito ng ebidensya na isinumiti ng prosecution ay walang kwenta. Walang kwenta pala, demurrer to evidence. At hindi ito sapat upang mapatunayan na ang akusado mismo ang nag-utos sa pagpatay sa biktima nito. Kaya hindi na ito kailangan pang magsumiti ng ebidensya upang ipagtanggol lang ang sarili nito. At kapag inaprobahan po ng hukuman ang isang demurrer to evidence na isinumiti dito, considered na po as acquittal ito. Sa madaling salita, hindi na po pwedeng buhayin muli ang kasong ito. Otherwise, madadouble jeopardy na po si ex-congressman Tevez o makakasuhan siyang muli ng kaparehong kaso. At mahigpit pong ipinagbabawal ng batas ito. Ang pwede lang pong gawin ng prosecution dito ay mag-file ng petition for certiorari sa Korte Suprema mismo. Kung sa tingin po ng prosecution ay nagkaroon po ng grave abuse of discretion dito o inabuso po ng husgado ang kapangyarihan nito, sa madaling salita, kung may magic po na naganap sa kasong ito. Samantala, mananatili pa rin sa kulungan si ex-congressman Tevez kahit napawalang sala na ito sa naunang kaso. Dahil may 2 pa po itong nakabingbing kaso at parehas pong non-bailable ang mga kasong ito. At sa tingin ko po ay mas mabigat po ang mga ebidensya laban kay ex-congressman Tevez pagdating po sa pagpatay sa grupo ni na Governor Digamo. Dahil unang-una po
ay kumanta ang ilang suspects na nahuli dahil sa kasong ito. At malinaw na itinuro ng mga ito si ex-Congressman Tevez bilang mastermind sa mga sinumpaang salaysay ng mga ito. And although binawi rin kinalaunan ng mga ito ang mga salaysay, considered as evidence pa rin po ang mga ito. At pangalawa, kung matatandaanan po ninyo ay tumakas po si ex-Congressman Tevez dahil dito at sa ibang bansa po siya nagtago. At maliwanag po ang doktrina ng ating Korte Suprema pagdating sa bagay na ito. Although hindi sapat ito para makonvict kayo, ang flight o ang pagtakas mo is an indication of guilt ayon po dito. At ang pangatlo, may sariling pera at kapangyarihan din ang mga pamilya digamo. Kaya mas may paglaban po nila ang kanilang mga kaso kumpara sa naunang kasong ito. Ayan po, sana malinaw na po sa inyo ang teleseryeng ito. Ang ganda ng paliwanag. So, hindi pa pala tapos yung Digamo case. Yung unang kaso lang, yung pagpaslang sa Bukal. Kaya, inaabangan ko kasi yung lalabas na sa kulungan si ex-Congressman Tevez magsasalita. Bakit wala? Ito. Wala. So, kung binawi ng mga testigo yung payag nila na si ex-Congressman Tevez ang mastermind, ito ngayon yung sentro ng labanan sa korte. Kasi binawi. Kaya, bahala na ang korte. So, basta ako, naniniwala ako sa hustisya natin na buhay na buhay. Kasi mayroon akong kilala na inakusahan din. Kaya lang, napakahina yung ebidensya. Kaya yung abogado ng kakilala ko, nag-file din ng demurrer to evidence at inaprubahan naman ng judge. Kaya acquit yung kakilala ko. So, buhay na buhay ang ating hustisya. Kaya sabi ko lang ulit, dapat dito litisin ang ating Tatay Digong dahil yung ICC na complementary court lang hindi po pwede sa atin dahil buhay ang ating justice system sa bansa. Salamat sa mga pagsubaybay nyo mga kaibigan sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nis kuya ang natagaan og yero. Nani ang iyang atupan. Karon man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga sinya. Tungod ani hinabang nga sinya nakaatop na gyud ko nga. Na sige kay mangitag budget bang atop. Karon nga lain ang sponsor, salamat kaayo og unta mataga na pay matabangan nga uban
Kay tagan gyud ang nanginahanglan pud sa among address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa San Aquino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan na. So dagan pa karon ang nanginahanglan. Daghan pa gyud kay lisod kayong panahon na nagdawat magkura gyud sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.